Hello mga kainday, this is me as a content creator ng Zamboanga. Welcome to my Angels Back. Huwag kalimutan mag-like and follow. Kakauwi lang namin dahil galing pa kami sa kaklase ko na in-invite niya po kami sa barangay fiesta. Masarap pala yung mga handaan nila. Thank you pala kay Ezra ha. Saktong-sakto gutom din kami nung time na yung di dahil sa inyong namatay na sana ako sa gutom. OA ko talaga mga be. Pasensya na po kayo ha, ganyan lang talaga ako. Hay nako, napakamalan pa akong joker pero kapag ako nakilala nyo, hay nako, wag na kayo manghihinalang. Napaka-babe po talaga. Ako na ang nagsasabi sa inyong mga be, may mga tao nga ang nagsasabi sa akin na napaka-boring ko daw, edi wag kayong malalapit sa akin. Kaya hindi ko na lang pinapansin ng ganyang mga tao, kaya pinipilit ko pa rin ang kabutihan. Sige, may next kwentuhan na naman ako sa inyo mga be, baka makamaminos pa tayo dun sa langit. Balak pa nga namin mag-swimming sa pool, ang kaso hindi natutuloy, hay nako, sayang naman yung outfit ko. Char. Alam nyo ba, nung bata pa ako, kapag pupunta yan si Papa sa trabaho, hindi talaga pwede, hindi ako sasama. Kaya dati, pumupustura talaga ako kasi nagsanay ako noon. Kung asan yung tatay ko, doon din ako sa kanya. Kaya ang tawag sa akin dati, daddy's girl talaga. Kaya nung pumanaw si Papa, di talaga ako mapaniwala na iiwan niya kami ng basta-basta. Tapos palagi ako umiiyak na sobrang mahal na mahal ko yung tatay ko. Kahit pipiliin man ako ng tatay sa mundo, siya pa rin yung pipiliin ko sobra. Malapit na pala ang bahay ng kaklase ko dahil pareho naman kami sa ibaba ng bukid umuwi ng magkasama. Ito pala ang kasama ko, matagal na kami magkakaibigan. Simula pa nung nag-transfer ako nung grade 6 at hanggang ngayon magkakasama pa kami. Pero yung mga iba kong kasama, nag-transfer pala sila at kami na lang ang natitirang grupo ng mga saltik. Kaya sa mga nagtatanong na asan yung bahay namin is nasa baba pa and I think mga 3 kilometer pa nga mga be. Binaba na namin yung kasama namin at para makauwi na din kami dahil umabot kami ng alas 5 ng madaling hapon na mga be. Natatakot nga ako baka mapagalitan kami. Pero fortunately, nagsabi naman kami sa tita ko pero alam ko di yung magagalit basta wag lang kami magpalipas oras doon sa okasyon. Baka may masama pang mangyayari sa aming buyak. Alam niyo naman kung ano ang nangyayari sa mundo, mga be. Kaya mag-iingat tayo at especially sa mga girls diyan. Buti nga mga be, may pasensya pa talaga si kuya na maghatid sa amin nang magsasabi ko talaga kay kuya ay napakabait niyo po. Layo pa kasi si kuya nakatira so maya-maya bumaba na lang kami kasi nakakahiya na nga kami. Mahiya pa pala ako natitira. Sabi nga ni kuya wag daw kaming mahiya kasi pamilya-pamilya lang daw kami kaya bumaba na kami. At saka naglakad na kami ng mabilis para makahabol pa kami sa oras dahil may gagawin pa kami sa bahay para makatulong kay tita sa panggawaing bahay. Kaya ayan, bumaba na nga kami pagkatapos noon tinitripan ko yung pala yung ate ko. Para nga kaming mga loko-loko na naglalakad na tumatawa sa daan dahil yung kanina ay hindi ko na lang sasabihin sa inyo, mga be. Secret lang yun sa amin ng ate ko. Ay nagsikret pa talaga tong dalawa. Iniisip nga namin mga be kung ano ang gagawin namin uulamin mamayang gabi mga be. Kaya iniisip namin na papaya na lang ang uulamin namin. Para naman masarap ang ulam namin. Ay pagkain na lang talaga ang nasa isip namin mga be. Bago lang naman kaming kumain sa fiesta. Di ko na lang talaga alam kung bakit ako nagkaganto. O ano sabihin nyo nga? Yan pala ang niluto naming ulam mga be. Nakita nyo naman siguro no. Gutom na daw rin yung mga pusa ko mga be. Ano, tara, kain tayo mga be. Ayaw nyo, edi wak. Ito pala yung final style namin sa table. Ay sana all, gi-style-style pa mo. Tingnan nyo, gichismis pa sila doon oh. Tinuruan nga ni tita si Bunso kung papaano mag-pray kaya ayan, di pa talaga marunong. Kulit lang talaga to minsan sa akin, minsan rin mas makulit pa talaga ako kaysa sa kanya. Kaya ayan oh, tumatawa pa habang nagpe-pray. Kaya madalas nagagalit ako sa kanya kasi mas sobra pa sa mayroong saltik. Pasaway talaga, tingnan nyo, malapit maubos na siya ni tita dahil lang sa kanya. Pero nagjo-joke lang yan kami dyan. Wag daw kayo masyadong ma-interact, chill-chill lang daw. Chill-chill lang. Ano yun, pang comedy. Kaya kumuha na nga ako ng plato at kutsara at sinerving ang kanin pagkatapos yung niluto namin ginisaw na papaya o sino pang kakalaban namin dyan. Ay, kinakalaban pa kaya, sorry. Madami pa talagang bibig ito si Angel imbis kumain na nga para mabusog. Ay, concern yan siya, o be. Ay, tamang-tama, gutom na talaga yung mga alaga ko sa tiyan ko, be. Ay, yung mga alaga kong aso at pusa, mga be. Sorry. For what yung sorry, be? Para akong tanga nag-uusap dito ng mag-isa, be. Pero tingnan nyo ng mga be, parang nasasarapan si Angel ang niluto niyang pagkain. Sa tingin nyo, pwede na ba siyang maging chef? Ay, ayoko talaga maging chef, mga be. Baka masunog pa yung pinaluto niyong ulam. Sayang naman mga be kung masusunog lang yung pinagluto niyo. Kasi ngayong mga be, napakamahal na talaga yung mga bigas at yung mga karne at saka yung mga pambiliang sangkap. Di ikaw ang mahala yung bigas at gasolina, wag daw kayo mag-assume kasi hindi daw kayo ang mahal ng mahal nyo.
Aray ko mga be, sakit naman yun. Pati ako mga be, tinamaan rin sa sinabi ko. Hanggang dito na lang pala yung vlog ko, bye-bye!